Pag-usapan naman natin ang deed of donation. Minsan, ito ang nagiging basehan kung bakit napunta sa seller ang isang property. Kung donation ang pinanggagalingan ng lupa na binebenta sa inyo, kailangang maging careful, very careful kayo sa pag-check ng documents para sigurado na malinis ang transfer. Ito ang mga must-have documents na dapat maipakita sa inyo ng seller. Number 1, ang mismong deed of donation. Ito ang pinaka-importanteng papel. Dito nakasulat na ibinigay ng donor ang nagbigay, ang property sa donee, ang seller mo ngayon, ng libre o out of love and affection. Check if it's notarized. Dapat pirmado ng notaryo publiko. Acceptance clause. Napaka-importante nito dahil nakasulat sa dokumento o sa isang hiwalay na instrument na tinanggap ng donee ang donation. Kung walang acceptance, void yan. Proof of payment ng donor's tax. Kapag may donation, may tax na dapat bayaran sa BIR. Ang tawag doon, donor's tax. Dapat maipakita sa inyo ang BIR Form 1-800 at ang resibo na bayad na ito. Kapag hindi nabayaran ng donor's tax, hindi maililipat ang titulo sa pangalan ng seller o sa pangalan ninyo bilang bagong buyer. Sakit. Certificate Authorizing Registration or CAR, ito ang clearance mula sa BIR na nagpapatunay na ang buwis para sa donation ay settlement na. Kapag walang CAR, hindi i-accept ng Registry of Deeds ang transfer ng titulo. Ever. Titulo, TCT man yan or CCT na nakapangalan na sa seller. Ideal scenario, dapat ang seller ay may hawak ng titulo na nakapangalan sa kanya based sa donation. Kung ang hawak pa rin naman niya ay ang lumang titulo ng donor, yung nagbigay, siguraduhin na meron siyang owner's duplicate copy. Importante yon. Tingnan ang likod ng titulo o annotations dahil nakalagay doon na ang property ay nakuha via donation. Tax declaration at real property tax or RPT clearance, dapat ang tax deck ay updated at nakapangalan na rin sa seller, ang donee, amilyar, siguraduhin na bayad ang amilyar para sa kasulukuyang taong walang dapat na back taxes. Kung meron, ikaw ang magbabayad nun. Pro tip, maging mapanuri sa revocability o kung pwedeng bawiin ang donation. Nakasulat kasi yan. Ayon sa batas, may mga pagkakataon na pwedeng bawiin ang nagbigay ng lupa mula dun sa pinagbigyan. Pwede niyang bawiin. Halimbawa, ingratitude o hindi pagtupad sa conditions dahil ang pagdodonate ng lupa, may mga nakaakibat na donations yan. Kung hindi specified, may problema ka. Patingnan din kung ang donation ay inofficious. Ibig sabihin, baka sumobra ang binigay ng donor at naapakan na ang mga mana, yung legitim, na kanyang mga compulsory heirs. So that's another thing. Kapag nangyari yan, pwedeng habulin ng mga kamag-anak ang lupang binibili ninyo. Magulo yan. Bottom line, bago maglabas ng pera, tignan ang lahat ng ito sa isang legal expert o qualified broker para iwas scam at iwas sakit ng ulo sa korte. Ngayon, alam mo na. Follow for more and share this to someone who might need this.